Samantala, balikan po natin ang balita kung saan ay isinagawa na nga po o sinimulan na ngayong araw ang Senior Finance Officials Meeting sa Cebu City. May report ang aming kasamang si Jade Miguel live. Yes, Haji, nagsimula na nga ngayong araw ang APEC Finance Ministers Meeting dito pa rin sa Cebu. Sa ginanap na press con ngayong tanghali, inilatag dito ang 4 na pillars ng Cebu Action Plan o CAP na ipipresenta ng mga ministers sa Biyernes. Ang 4 na pillars na ito ay financial integration, reforms and transparency, resiliency at infrastructure development and financing. Ayon kay Department of Finance Undersecretary Gil Beltran, lahat ng 4 na pillars na ito kailangan para maging resilient ang ekonomiya ng APEC member countries sa volatility sa merkado. Ang Cebu Action Plan ay isang multi-year roadmap na naglalaman ng mga reforma at mga konkretong programa na ipatutupad ng bawat bansa na kabilang ng APEC. Base sa naging pag-uusap ng officials na pagkasunduan nila na maglunsad ng inisyatiba sa ilalim ng CAP na i-develop ang pension at insurance industry, dagdagan ng private sector investment sa infrastruktura at mag-facilitate ng disaster risk financing. Nagpahayag naman ng suporta ang Peru sa pamamagitan ni Finance Vice Minister Enzo De Filipi sa Cebu Action Plan. Magugunita na ang Peru ang magiging susunod na host ng APEC sa 2016. Samantala, maliban sa Cebu Action Plan, magkakaroon din ng signing sa Biyernes ng Asia Region Funds Passport o ARFP na isang inisyatiba na layong mag-facilitate cross-border na daloy ng pondo at regional financial integration. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa APEC Finance Ministers Meeting dito sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kasama ang RTVM at si Larry doon, ako po si Jade Miguel nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jade.